Dapat hindi ganun Dapat hindi binibigay yung pressure sa anak. Dapat team effort. Yun yung belief ko. Dapat team effort. So, dapat hindi natin binibigay lahat sa anak natin, tas sila na yung retirement plan natin. Dapat tayo rin, may plano tayo. Your children can help you, di ba? Yung mga anak mo makakatulong sa'yo, pero hindi naman lahat. Dapat team effort tayo. Hello mga ka-RFF! Ako muli si Enro Mendoza ng Ramver Financials. Kamusta ho kayo mga ka-RFF? Salamat po sa pagsuporta ng aming YouTube channel. So hopefully napag-subscribe na ho kayo. So ang topic natin ngayong hapon ay medyo controversial, medyo nakataas ng kilay, medyo napapaisip tayo. At hopefully through this video, makapag-isip tayo, makapag-share natin sa ating pamilya, sa ating mga friends, kung ano yung natutunan natin. So simulan na natin ang ating video. This is 10 toxic Filipino money beliefs na kailangan nating baguhin. And as always, lagi akong may bonus tip at the end. So dapat magstay kayo until the end of the video. Okay, so ito yung first toxic Filipino money belief. Pag mayaman ka, malungkot ka, sad ka. Ito yung mga sinasabi ng ibang mga Filipinos. Money can't buy happiness. Totoo ba yun? Ang sabi ng dad ko, sabi ni Boss Rex, money can't buy happiness, but poverty can't buy you anything. Those two things are not connected. Pwedeng mayaman ka at happy ka, at pwede rin mayaman ka at sad ka. On the other hand, pwede rin namang happy ka at mahirap ka, or sad ka pero mahirap ka. So ano yung pipiliin mo? Kasi ako, personally, mas pipiliin ko na happy ako at mayaman ako. Kasi ang belief ko ay ganito, money is a tool. Pag mayaman ka, mas na-amplify mo kung ano yung totoong sarili mo. Kung mabait ka at mayaman ka, mas marami ang nagagawa ng kabaitan mo. Mas marami ang nagagawa ng pera mo. On the other hand, pag mayaman ka at masama kang tao, mas marami kang masamang magagawa. Di ho ba? So money is a tool. Money is an amplifier. Dapat hindi natin tingin sa mga mayaman ay malungkot, masama, they got to where they are because they took advantage of the opportunities that they have. Pero tingnan rin natin ang mga mabubuting mayayaman. Katulad ng mga sila Brother Bo Sanchez, di ba? Through his ministries, he's able to have a lot of difference in a lot of people's lives. He has different ministries like Anawim, He Cares Foundation, among other industries that handles and elevates the lives of the less fortunate. Let's look at all of these with a wider perspective. Ang number 2, ang mga anak ko ang bubuhay sa akin. Medyo mahirap po yun. Binibigay nila yung pressure sa anak nila na 7 years old pa lang. Sila na yung bubuhay. Siya ang tutulong sa atin umahon galing sa kahirapan. Dapat hindi ganun Dapat hindi binibigay yung pressure sa anak. Dapat team effort. Yun yung belief ko. Dapat team effort. So, dapat hindi natin binibigay lahat sa anak natin, tas sila na yung retirement plan natin. Dapat tayo rin, may plano tayo. Your children can help you. Diba? Yung mga anak mo makakatulong sa'yo. Pero hindi naman lahat. Dapat team effort tayo. Ang third toxic Filipino money belief ay para yumaman, kailangan magnegosyo. Totoo ba yun? Ang belief ko kasi ay, ang negosyo, isang paraan lang yan. Maraming paraan para yumaman. Ang pangnegosyo, dapat dun sa magaling magnegosyo. At maraming skill set yun Dapat magaling ka mag-handle ng pera, magaling ka mag-manage ng mga tao. Kailangan kita mo kung ano yung skills mo sa marketing ba yan, sa operations management, sa finance, sa pagpapalakad ng iyong negosyo on a day-to-day, diba? So, ang negosyo may specific skill sets at namamatch to sa mga taong magaling sa business, magaling sa negosyo. Pero, kailangan i-assess mo rin yung sarili mo. Pang negosyo ko ba talaga? Or, what if hindi ka yung business owner pero nakikiride ka sa isang business ng tao? Pwede rin yun as an employee. Tapos, ginogrow mo rin yung skills mo, nagle-level up ka, tumataas rin yung income mo. Tumataas rin yung ano yung sineset aside mo for your future, for your savings, for your investments. Yun ay isa ring option. I think importante rin dito na tingnan natin ang 7 streams of income. Ang average millionaire nga daw ay may 7 sources
of income. On one side, meron tayong active income wherein ikaw yung nagiging punong abala sa iyong income. Pero on the other side, meron namang streams of income na pera na yung empleyado mo. Ito ay ang interest income, dividend income, and capital gains, diba? This is putting money aside for assets na nagbibigay sa'yo ng value, nagbibigay sa'yo ng income. So tingnan natin again, hindi lang negosyo ang avenue para yumaman. I-assess natin yung sarili natin kung saan tayo pwedeng yumaman. Depende yan sa skill set natin, sa different opportunities natin, and one thing can lead to another. Number 4, toxic Filipino money belief. Ang Diyos ang bahala sa akin. God will provide. Hindi na ako kailangan magtrabaho. God will give it to me. Para sa akin, hindi yun nararapat. Sabi nga nila, di ba? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ang belief ko talaga ay lahat tayo ay may God-given talents. Lahat tayo ay may skills, may interests, may passions. Lahat tayo merong opportunity to be wealthy. Ang mahirap lang ay hanapin ito. Paano ba hanapin ito? Kailangan tinatry rin natin ang mga iba't ibang bagay. Kunyari, empleyado ka. Habang employee ka ngayon, what if mag-side hustle ka, mag-business ka on the side, magbenta ka ng candy, magbenta ka ng insurance, di ba, na pwedeng part-time. What if yung sideline mo, yung magiging mainline mo na? And that's really the proof na yung side hustle na yun or yung interest na yun, ayun pala yung pwede mong main opportunity for you to really grow your wealth. Mahirap pag naniniwala ka na yung destiny mo set na, di ba? Wala ka nang gagawin kasi nandun na yung destiny mo. Matutulog ka na lang at kakain, di ba? Hindi naman pwedeng ganun. Kailangan, ang belief natin ay kung ito yung destiny mo, na magiging mayaman ka, dapat yung kilos mo aligned sa destiny mo, di ba? So, yun ang aking personal belief. Number 5, toxic Filipino money belief ay selfish ka pag nagtatabi ka ng pera. Selfish ka pag nagsisave ka. Pag dumami na yung naipon mo, selfish ka. Yun daw yung sinasabi ng iba. Para sa akin, hindi ito selfish kasi ito ay para sa future ko, future ng family ko, and the future generations that I'll have, di ba? Para sa akin kasi yung belief ko, mas selfish pag hindi ko to ginawa at may inherit ng mga anak ko yung mga bad money habits, yung mga bad money beliefs, wrong beliefs. Tapos, ito rin yung ipapasa nila sa anak nila. Sa akin kasi yung belief ko ay dapat you work on yourself, ipalago mo yung income mo, ipalago mo yung savings and investments mo para makatulong ka sa mas maraming tao. Dapat nag-share ka rin. Pero, hindi mo tinatanggal yung para sa future mo, para sa sarili mo, para sa pamilya mo. You share enough, but you don't forget your own future. Number 6, toxic Filipino money belief ay kailangan habulin mo yung pera. Sabi nga nila, chase money. Minsan iniisip natin to na kailangan gawin ko ito para makakuha ng pera kong ito. Kailangan ito yung gawin ko, magbenta ako ng ganito. Pag ito yung belief natin, naiisip natin subconsciously na nagkukulang tayo. Tayo, wala. Laging nandun. The grass is greener on the other side. Pero ang sabi nga nila, the grass is greener where you water it. Ang mindset dapat, and this is my own personal belief, lahat ng kailangan mo, nasa iyo na. Lahat ng kailangan mo to achieve financial success, to achieve the wealth and abundance that you deserve, nasa sayo na. Nabubuhay tayo ngayon for a purpose. May dahilan kung bakit nandito tayo ngayon sa earth, di ba? Kailangan may belief tayo na may kapasidad tayo na maging mayaman. We will attract the wealth instead of chase it, di ba? And we are grateful for what we have while working for what we want. Okay, ang 7th toxic Filipino money belief ay kawawa naman ako. Ay buti na lang siya ganyan. Ako hanggang ganito lang ako, kawawa naman ako. Medyo pa-victim mindset. Sinasabi mo sa sarili mo na hindi ka makaahon or wala kang magagawa, helpless ka. Kailangan may tumulong sa'yo. Ang belief ko ay dapat tulungan mo yung sarili mo. Dapat hinahanap mo yung opportunity that is right for you. Hinahanap mo yung trabaho na masaya ka. Hinahanap mo yung kumpanya na makaka-grow ka. Sabi nga ni Bill Gates ganito if you're born poor, it's not your fault. But if you die poor, it's definitely your fault. Every day or every week, let's try to look for that opportunity for us to grow, to learn from our mentors, to learn from our employers, to really seek out those opportunities for us, those platforms of success that we seek. Kailangan talaga may kayod. Kailangan talaga may sipag. And yun, nanggagaling rin sa atin. Dapat hindi tayo mag-rely sa mga taong
tutulong sa atin. Dapat tulungan natin yung sarili natin. May power ka to really control your future. May power ka para may ahon ng sarili mo from poverty, from kahirapan. And dahil nanonood ka ng video na ganito, you're already doing the right steps for your financial future. Di ho ba? Toxic Filipino money belief number 8. Pinapag-usapan dapat ang pera. Ngayon kasi medyo marami tayong marites, 'di ba? Pinapag-usapan natin ang ibang tao, nagrereklamo tayo sa trabaho natin, pinapag-usapan natin yung mga telenovela. I'm not saying na completely dapat wala ang mga ito, pero baka kailangan humanap tayo ng mga kaibigan na pwede natin pag-usapan yung self-development, yung mga ideas natin, 'di ba? Pag-usapan yung future rather than yung past, 'di ba? Pag-usapan yung mga opportunity para mag-grow and try natin matuto sa ibang tao, 'di ba? Kaya ako really big ako on mentors. Kailangan maghanap ka ng mga mentors mo para makatanong ka ng mga magagandang question, mga advice na makapag-change ng buhay mo, 'di ba? Nakapagbago ng situation mo ngayon. And maybe it takes just one answer to have that mindset shift, to have that perspective shift para mag-change yung situation mo ngayon sa buhay at sa finances mo. Maging bukas rin tayo sa criticism. Maging bukas rin tayo sa mga feedback ng ibang tao para sa atin. Minsan toxic behavior rin na baka kasi dun ka sa mga circles na pinapag-usapan ng ibang tao, medyo dangerous rin yung ganong pag-iisip. Kailangan may circle of friends rin tayo na kapagsabi sa atin kung ano yung kailangan nating baguhin, kung ano yung advice nila para sa atin, tas maging bukas rin tayo sa mga ganon. Maging open-minded tayo. Okay, ang toxic Filipino money belief number 9 ay lifestyle inflation. Ito marami hong victim dito sa lifestyle inflation. May mga kaibigan kayo, I'm sure na tumaas lang yung kita, na-promote lang sa trabaho, ay nag-iba na yung buhay niya. Nag-iba kung sang restaurant siya kumakain, nag-iba na yung mga damit niya. Dapat hindi dapat conscious tayo sa ano yung pinagagastusan natin. And ako, I believe na while may mga luho, sabi nga ni Boss Rex, di ba, no? Pagdating sa luho, dapat kurot lang, hindi dakot. Pag may achievement tayo sa work, mag-celebrate tayo. Pero dapat hindi naman mawala yung buong income mo, di ba? Hindi naman mawala yung buong kinita mo. Dapat we still set aside our savings and our investments for our future. We still pay ourselves first versus paying the companies like Apple, Coke. Binabayaran natin yung sarili natin, yung future natin. We pay ourselves first para in the future, we get to reap those benefits as well. We get to enjoy our retirement. We get to enjoy our golden years. We get to achieve our financial goals like getting a dream home for ourselves and our families and bringing our children to the quality schools that we envision them to study in. Okay, so ang 10th Filipino toxic money belief ay pag mayaman ka, mag-isa ka. Ako, medyo misnomer yan. Ibang belief yan kasi kung titingnan natin ang mga mayayaman na tao, actually, marami silang yumaman. Marami silang natulungan. Team effort yan. Belief ko talaga na success is a team effort. Kahit si Warren Buffett, may Charlie Munger yan. Laging may partners in crime, may pamilya yan. It's always a team effort. Success is a team effort. Yung importante ay, sino yung nasa team mo? Ang hirap pag-isipan, sino yung nasa team mo? Lahat ba kayo sa team mo magiging successful? Kaya importante yung circle of friends natin. Diba sinasabi nila that we are the average of the 5 people we hang around with. Importante rin to, hindi lang sa tao, pero sa mga ginagawa rin natin. Pag yumaman ka at lonely ka, ibig sabihin wala kang dinala. Tingnan natin yung mga pinakamayaman. Talagang marami silang pinayaman. Masaya sila kasi they have a tight group of friends. Lahat sila, pinayaman nila ang isa't isa. Minsan nga sa mga communities natin like the Truly Rich Club ni Brother Bo Sanchez, tinutulungan nila ang isa't isa. A community that grows creates bigger success. Diba? Yun ang aking belief. Okay, at since nandito ka sa end ng video, meron akong bonus para sa inyo. Ito ang number 11. Goal mo dapat yumaman. Para sa akin, malito. Dapat hindi lang yumaman. Dapat may mission ka. Dapat may purpose ka. Dapat may dahilan ka kung bakit pinanganak ka sa mundong ito. Pag yung goal mo kasi yumaman ka lang, pag na-achieve mo yun, hihinto ka na eh. Hindi mo na gagamitin yung God-given gifts mo and talents mo. Hindi
hindi mo nagagamitin yung platform mo para makatulong ng ibang tao, para iahon ng ibang tao sa kahirapan. So dapat yung goal mo hindi lang yumaman. Dapat yung goal mo ay aligned sa purpose mo, aligned sa mission mo sa buhay. I know a lot of our OFW friends, syempre kumakayod sila kasi alam nila na yung kita nila and yung purpose nila kung bakit sila nandun ay matulungan yung pamilya nila dito sa Pilipinas. Kahit na medyo mahirap yung trabaho, medyo mahirap yung boss, alam nila that they can push through it kasi malaki yung dahilan nila. And for us, pag-isipan mo na lang yung pamilya mo, pag-isipan mo yung parents mo, pag-isipan mo yung anak mo or yung future mong anak. Diba? If you have this mindset na it's fulfilling your mission here on earth, it's living a life beyond yourself, then for sure, kahit na mayaman ka, tutuloy mo lang yung mission mo, tutuloy mo lang yung purpose mo at mas makatulong ka pa ng mas maraming tao. Di ho ba? So hopefully, I know baka medyo controversial yung mga ibang tinalakay ko na money habits, no, toxic Filipino money beliefs, pero sana nakatulong ito. Sana nag-spark ito na mag-evaluate kayo ng sarili nyo. Hopefully, nakatulong ito sa journey mo towards your financial future and the financial success that you have for yourself and for your loved ones. If you like this video, please give it a thumbs up. Kung may mga tips kayo ng sarili nyo, paki-comment down below. Better yet, sabihin nyo sa akin ano yung iniba nyo sa buhay nyo that allowed you to be wealthy or at least allowed you to change your life, change your current situation. For our future videos, please subscribe. Hit that notification bell as well para notified kayo on our future videos. Ngayon, may goal tayo of 200,000 subscribers by the end of the year. Again, kung sa tingin nyo ay valuable ito, nakatulong ito sa inyo, paki-share na rin sa inyong family, sa inyong friends, sa inyong coworker. Muli, ako ho si Enro Mendoza ng Ramver Financials, empowering you for financial success. Cheers!